Ikaw ba ay nakapag-alaga na ng isang aspin o asong Pinoy? Yes, meron kami. Mahilig din kami yan kasi galing ako sa probinsya. Dito sa mga Bisaya dyan, mga kada, dito manggod sa amo ang place. Marami yung mga aspin. So mahilig kami mag-adapt. Yung pangalan pa nga na aso namin before sa lola ko is Superman. Wow, Ayan. aspin na aspin ang pangalan. Oo, Superman yung paborito na name, mga superpowers yung gusto ng lola ko. Ikaw ba, Ate G? Meron ka bang alaga na aso? Hindi pa ako nakapag-alaga ng aspin, pero yung lola ko, siya may alagang aspin talaga. Oo, mahilig din sa Alam mo yung mga aso. typical na pangalan, Blackie. Oo, Brownie. Whitey, Doggy, ganun yun eh. So yung sa kanya naman, Brando. Brando, mukhang Brando. familiar ang Brando. Mukhang may bisita tayo na malapit-lapit dyan. Bakit mo ba natanong, Ate G? Kasi malapit na ang selebrasyon ng Aspin Day sa August 18. Kaya naman ang topic natin ngayon sa Pet Pet Hooray ay all about aspin o asong Pinoy. Ayan. At syempre, para tulungan tayong mas maintindihan natin ang pinagmula ng mga aspin, ay makakasama natin ang President at Program Director ng Animal Kingdom Foundation na si Attorney Heidi Caguiwa. Hi, Welcome magandang po sa umaga. Kada Magandang Umaga. umaga po sa inyong dalawa at magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin at Ayan. nanunood sa ating pong programa. Attorney Heidi, sino naman ang kasama mo? Oo nga. Kasama ko po ngayon si Brandy. Ito po isa sa aming mga ambassadors sa Animal Kingdom Foundation. So siya po ay isang aspin, siya po ay full-fledged Filipino dog. Wow. Pinoy na cute Pinoy, naman. si Oo, Brandy. kaya sabi ko kanina, may kapangalan yung dog mo, Ate G. Baka mag-anak ni Brandy si Brando ni Lola ko. Ang cute naman ni Brandy. Attorney, pwede niyo po bang i-share sa amin, ano ba talaga itong aspin? Ang aspin or asong Pinoy po ay actually they are really and originally native Filipino dogs, no? At mahaba po ang history nila, but ang maganda po sa kanila ay sila po ay talagang hindi sila breed, no? They are naturally bred, and of course nagkakaroon ng mixed breeding na yan over the years. Kaya ganyan po ang itsura nila. At they parang na-develop, gumanda ng gumanda ang kanilang lahi because of the so many mixed breedings. But definitely po, sila po ay native Filipino dogs po natin. Wow. Ano bang mga lahi ng aso na pinagmula ng aspin? Yes. Ay, napakarami po eh. Iba-iba po yan eh. May galing po sa Austronesia noong mga panahon. Meron din daw po galing sa mga ibang lugar. May mga dala rin daw po ang ang mga Spaniards when they came and took over the Philippines long time ago. May mga dala rin po. Kaya nagkaroon po ng mixed breeding at hayan na nga po ang ating asong Pinoy ngayon. Ayan. Ito po ba ang aspin, attorney? Ano po ba yung mga pinagkaiba niya talaga sa ugali talaga pagdating sa mga other dog breed? Other than yung genetics, no, ang pinagkaiba lang talaga nila ay sila ay ating mga Filipino dogs at hindi kasi sila binibreed. They're naturally bred and evolved, no, as a dog. Whereas yun po mga breed dog, kasi po, yan po ay talagang binibreed o talagang pinapalahi for a specific role, for a specific look, or possible specific function. Yes. So, ganun po yun. Sila po hindi eh. Talagang naturally bred dyan. So, sila naman din po ay parehong resilient. Mas resilient actually sila, no? Loyal, loving, at saka ang pinakamaganda po sa lahat, sila po ay napaka-healthy and strong. Yes. Hindi sila sakitin, ano? At hindi mahirap alagaan. Yun na nga, yun nga Healthy din na sa healthy. yung alaga ng lola ko, si Superman. Aspin kasi yan siya, tumagal siya sa age na 11 years old. Wow. Yes. Tapos nakakatuwa pa kasi hindi maarte yung mga aspin. Tsaka sobrang lambing nga talaga at kumakain pa ng gulay. Ay, wow, healthy. Oo. Kagaya ni Brandy, healthy and healthy. healthy si Brandy. May pagkakaiba naman po ba ang asong Pinoy sa asong kalye at asong gubat? Yeah. Ganito kasi yan, ano, yung pong tinatawag po natin ngayon na asong kalye, or askal, no? They Yes. used to be called askal. And dahil nga nakikita lang natin yan sa kalye, napapabayaan, wala namang nagpumapansin sa kanila, they fend for themselves. Kaya later kasi naging asong Pinoy yan because of the stigma and the derogatory, no?
nadala nung pangalan or tawag na Askal sa kanila, Yes. no? But, so, kaya sila naging Aspin. Ngayon, yung tinatawag nating asong kalye, dahil nga sila ay nasa kalye, but yung mga mountain dogs naman na tinatawag or forest dogs, iba naman po yan. They are still Filipino dogs. Kaya lang natitrace nila ngayon na parang there's this specific, no, na Filipino dogs na talagang tinatawag na parang they grew up, no, Yes. at very ano sila sa bundok or namumundok. Actually may na-feature po kaming asong ganyan, ano, si Bundok ang tawag sa kanya. Bundok naman yung talagang ang brindle yung kanya itsura, but he's definitely again a genuine Filipino dog. Aww. Nagkakaiba-iba lang sa itsura yan, sa kulay, and maybe yun nga yung pagpapalaki. Yes. But they're all the same dogs po. Oh, ang ganda naman nun, attorney. Ito pa si Brandy, kasi nakita ko nga si Brandy, 3 legs lang. Yes. Pwede mo bang i-share sa mga kada po natin, ano ba yung nangyari kay Brandy at paano siya natuto na makalakad ng gano'n? Si Brandy po kasi, I mean, 2 years ago, no, or so, may nag-report po siya sa amin na meron nga daw pong aso na tinaga. At na-rescue po namin siya, dinala po siya sa aming clinic sa rescue center sa Capas, Tarlac. At yun, ginamot po namin siya and ni-rehabilitate at natuto naman po siyang maglakad by 3 legs, no. At I think yun, ito na siya ngayon. Mukhang hindi naman siya galing sa... Oo nga, healthy na healthy. Mukhang hindi naman siya galing sa lansangan. Kasi nga, napakadali nilang mag-adopt sa atin. sobrang And they're really easy very talaga. nice, very loyal, very sweet and loving po Totoo talaga sila. yan. Totoo yung mga aspin. Kaya kung may mga nakikita din kayong mga aspin na pwede nyong i-adapt talaga, makada i-adapt nyo na yan. Kasi malambing naman talaga sila at kailangan din nila ng tahanan. Pero in terms of adopting po, ano naman ang dahilan na bihira ina-adopt ang mga aso? Opo. Alam niyo po kasi tayong mga Pilipino, lumaki tayo sa colonialism. Yung mindset, no, na colonialism. Pag gusto natin ng mas gusto natin ng imported, Yes. mas gusto natin ng mahal. So doon po nagsimula ang discrimination sa mga aso. Kaya naman po kailangan po na ma-promote natin, ano, dahil sila pa rin po ay aso. So hindi po nasa presyo, hindi po nasa kulay at ganda, pare-pareho pong aso yan sila. Actually, attorney, nagustuhan ko yung sinabi mo na mas madali silang alagaan kasi mabilis silang mag-adapt. Yes. Because I think isa sa mga apprehensions ng mga tao pagdating sa aspin, sakitin, Yes. or laging may something kailangan nila specific. Or nakakatakot. Or Aggressive. nakakatakot, Yes, or aggressive. aggressive. Si Brandy parang hindi naman Oo, aggressive. kitang-kita naman. Pagdating naman po sa Animal Kingdom Foundation, ano ang ginagawa ng Animal Kingdom Foundation para mas lumaganap ang awareness at interest ng mga tao pagdating sa aspin? Pinopromote po natin sila as a Filipino dog. Pinopromote po natin yung characteristics nila. Pinopromote natin sila as a good pet. At pinopromote din natin ang kanilang health and welfare. Kaya meron po tayong mga education program, adoption programs. Napakarami po natin mga mall events to promote adoption of our Filipino dogs. At napakasaya po namin dahil tumataas nga po on our part, no, ang numero or datos ng pag-a-adopt sa mga Filipino dogs. Katulad po Nakakatuwa ni naman Brandy. po yan, attorney. At po ba, attorney, ano ba yung message ninyo sa ating mga kada pagdating sa pag-aalaga at pag-adopt ng asong Pinoy? Ang aso po, kahit ano pong breed dyan, ay aso. Pare-pareho po yung mapagmahal. Mas ang presyo lang po ang pinagkaiba niyan at saka ang itsura. Para sa atin po, let's promote the Filipino dogs. Let's help them. Let's find homes for the stray Filipino dogs para naman po sila rin po ay umayos ang kanilang mga kalagayan. They may not have the tag price, but definitely they have the love and loyalty that they can give us. Tama, di ba, Salamat, Brandy? attorney. Maraming salamat sa maganda mong message, attorney. As sa dagdag kaalaman na ibinahagi mo dito sa amin ngayong umaga tungkol sa mga asong Pinoy. Saan ka po ba pwedeng i-follow natin mga kada, attorney?
Kami po ay makikita ninyo sa amin po mga social media pages at AKF Animal Rescue sa amin pong Facebook at Instagram. Meron din po kaming website, mahahanap nyo rin po kami dyan at ang ating mga napakaraming mga adoptable dogs, no, akfrescues.org. Kaya po sana po kayo po ay mag-follow, mag-message po kayo sa amin at maraming po kaming kwento para sa inyo. V, ilang minuto lang natin kasama itong si Brandy, parang na-attach na ako Oo siya. nga eh. At nakakalungkot na isipin na mas maraming Pinoy ang pinipiling mag-alaga ng mga aso na ibang lahi kaysa ang Aspin na masasabi nating sariling atin talaga. Tama ka dyan, Ate G. Kaya ngayong darating na Aspen Celebration Day, mga kada, sana ay mas maraming fur parents ang mag-adapt ng asong Pinoy na bukod sa madaling alagaan, ito ay hindi din matatawaran ang katapatan ng mga Aspen. Kaya para sa lahat ng asong Pinoy sa buong bansa, sabay-sabay tayong sumigaw ng Pet Pet Hooray! Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.